oras sa inyong lahat mga katinig at welcome back sa ating channel para sa isang napakainit na reaction video. Ngayong araw ay hihimayin natin ang naging ambush interview ni Vice President Sara Duterte nitong March 15, 2026 sa Davao City. Sa link na ating pinapanood mga katinig, hindi na nakapagpigil ang Vice Presidente at nagbigay na siya ng mga pasabog tungkol sa kanyang plano para sa darating na 2028 presidential elections. Kinumpirma ni VP Sara na sa kasalukuyan ay mayroon na siyang sinusubukang i-recruit para maging katuwang o running mate niya. Pero ang matindi rito mga katinig, ayaw niya pang pangalanan ang taong ito. Sabi niya, wag na tayo maglukuhan panyero dahil alam niya na kapag inilabas niya ang pangalan ngayon pa lang, siguradong uulanin na ito ng batikos at sisirain ang kredibilidad ng kanyang mga kalaban sa politika. Ang reaksyon ko rito mga katinig ay talagang nakakabilib ang stratehiya ni VP Sara. Alam niyang mainit ang kanyang kinakaharap na impeachment cases sa Kamara, kaya naman tila inuunahan na niya ang kanyang mga kritiko sa pamamagitan ng pagbuo ng kanyang lineup ng mas maaga. Sino nga ba ang mambabatas o opisyal na ito na may sapat na tapang na sumama sa kanya? Marami ang naghihinala na posibleng ito ay isang tapat na ally ni PRRDO, di kaya naman ay isang boses sa Senado na hindi natatakot bumangga sa kasalukuyang administrasyon. Bukod sa usaping 2028, naging napakatapang din ang banat ni VP Sara tungkol sa oil crisis. Ayon sa kanya, tila natutulog sa pansitan ng gobyerno dahil wala umanong sapat na paghahanda sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng gulo sa Middle East. Sabi ng Vice Presidente, noon pa man ay nagbabala na siya tungkol dito pero tila mas inuuna pa ng ilang ahensya ang pamumulitika kaysa sa sikmura ng sambayanan. Binatikos din niya ang mabagal na aksyon sa paglikas ng ating mga OFW na naiipit sa gulo sa ibang bansa. Habang pinapanood natin ang interview na ito, makikita mo ang determinasyon sa mukha ni VP Sara. Hindi siya nagpapasindak sa mga banta ng impeachment at sa halip ay lalong nagiging maingay ang kanyang panawagan para sa pagbabago. Pero ang tanong natin, sapat na nga ba ang mga banat na ito para makuha ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga kontrobersya sa confidential funds? Bilang mga katinig, kailangan nating timbangin ang bawat salitang lumalabas sa kanyang panayam. Ano ang inyong masasabi sa kanyang misteryosong running mate? At sang-ayon ba kayo na nagpapabaya ang gobyerno sa krisis sa langis gaya ng sinasabi ni VP Sara? Ikomento nyo na ang inyong mga saloobin sa baba dahil bawat boses ng katinig ay mahalaga sa ating malalimang talakayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Tinig ng Bayan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na updates hanggang sa muli nating pagkikita. First off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 19 years event here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, RGL Relator, GMA, sir. Ma'am, sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Remulian. Sinasabi niya, ma'am, nagsimula daw yung maleta delivery sa time ni PRRD, ma'am. Your comment po. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, may qualifications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ma'am Ruth, ma'am. Vice, may lumabas na Tangeres survey. Tumaas yung preference vote ninyo from 43 to 48%. Any comment on that?
Well, lagi naman no, sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Last question, Bril, go ahead. Human naman niya siya. Human na ka? Wala pa mo. Oh. Sir, itong Monday na yung deadline ng submission sa impeachment. Sige, Yung comment mo, ma'am, after the sufficient is substance po. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Attorney po. Please refer to. Kuan ka na hapit namang Monday no. O ato na to kung mag-file ko dili. Antayin na. Oo. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa defensa panel yung si Munsayag, Attorney Munsayag at si Attorney Michael Powa. May conflict of interest. May conflict of interest daw. Kinuha mo Ngayon siya. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vicky, sa tingin mo, another round of maleta na po ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ng picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Okay. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay na sa OVP? Despite sa mahal ng presyo? Magpapatuloy ang? Libreng sakay ng OVP. Yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end, balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina, is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, so lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Umiyak siya. Teka lang. How are you move on daw? Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala pati yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Na events. Oh, andito ako kasi it's araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City. Mag-join sa ka ng parade. Do birthday. you join the activities po? Yes, as usual. VP, si Attorney Guanzo nag-pronounce na tatakbong senator. May mga may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit, including Attorney Guanzo? 4 na. VP, sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni Traidor sa inyo? Dili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan,
yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So hindi natin yan palalampasin. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!